ni VP Sara nung siya ay mayor sa Davao City pa. Maaari mo bang maibahagi sa ating mga kababayan, ano ba yung sitwasyon dyan sa area na yan sa Mindanao kahit noon pa, at bakit kailangan talaga ng pondo like confidential fund para matigil na? Kasi yung Davao region ngayon, particular na ang Davao City, na hotbed dati ng NPA, ng mga terorista, by insurgency free na. Admar, mawalang, I apologize na sasabihin ko to. Alam mo, 15 years ako sa Mindanao eh. Diyan ako nag-company, platoon leader, company commander, battalion commander ako dyan sa Agusan. Doon ako nag-company sa Kulo, Zamboanga. Brigade commander ako ng 602 Brigade dyan sa Carmen Cotabato. Brigade commander pa rin ako sa Basilan nung Dos Palmas po. Ako ang nag-create ng 10th Division. Ako nag-create ng East Mincom para West Mincom. Kaya medyo babad ako dyan sa Mindanao. At pagtuunan natin ng pansin kung alam mo bang yung halimbawa yung class 74 ng PMA, konting advertisement. From July of 73 to November of 73, nag-night and day classes kami. Para lang ma-deploy na kami sa Mindanao by November. Mabuti na lang, na-delay kami ng konti. January 5 kami pinagraduate of 1974, kaya class 74 pa rin kami. Ganun na grabe ang sitwasyon sa Mindanao noon. Meron kang CPP-NPA na mayroon ng regular battalion dito sa Cagayan at binubuo na yung sa Samar, at mayroon kang MNLF na hinaharap. Yan ang sitwasyon dyan. Ngayon, mag-concentrate tayo sa Davao. Ano ba nangyari sa Davao? Diba nandyan, Admar, alam mo naman yung tinawag nilang Nicaragdaw, Agdaw, yung katabi ng poblasyon ng Davao. Tama. Araw-araw dyan ang assassination noong 80s. Dahil lumakas ang CPP-NPA, dahil lumipat sila dyan sa Davao at nagtayo ng hopefully is the Commission sa Mindanao. Commission sa Mindanao. Kaya, ang naging sentro nila, center of gravity, was actually Davao City. Davao City. Why Davao City? Because nandyan ang resources. Nandyan ang mga kayamanan ng Davao, because Davao is the center of trade sa Mindanao. Diyan sila maraming makukuha, may extortan. So, yan ang ginawa nilang basihan. At diyan din maraming eskwelahan na fertile grounds, probably for recruitment. Kaya naging center of gravity ng CPP-NPA sa Mindanao, ang Davao City. So, bukod dyan sa CPP-NPA, ano ang mga, ito, alam na natin ito, na noong 1981, pinaputokan yung San Pedro Cathedral, di ba? April of 81, 17 ang namatay. 1993, pinaputokan ulit yung San Pedro Cathedral. Ilan na naman ang namatay doon? 3 granada, 6 nang namatay. May of 2022, yung Michael Terence Mering na Amerikano ay may sumabog na bomba. Ito may kwento ito sa isang hotel. 4 March 2003, improvised explosive device doon sa Davao International Airport. Alam mo kung ilan namatay? 22. Alam ko to dahil 2003 ito eh. Dahil ako ang Chief of Operations ng Armed Forces na noon after becoming Brigade Commander ng sa Basilan. Gawa na ito ng terrorist groups o yung mga konektado sa MILF dati. Alam naman natin kung ano naging istorya ng secessionist narrative dyan sa Mindanao. Noong 1996, natapos ang MNLF, pero after that, MILF naman ang problema natin. Pero, tignan mo lang, matandaan ba ninyo yung burning of Ipil noong 1995, April 4, 1995? Pinagsusunog ang Ipil, mga bangko were robbed. Maraming pinatay doon sa Ipil, Zamboanga. That was the first major operation of the Abu Sayyaf. Kaya nagkaroon tayo ng problema ng Abu Sayyaf sa Mindanao. Na later on ay
sinalihan ng mga Dawla Islamiyah, mga foreign terrorist. At yan na ang mga gumalaw noong katulad nung Dos Palmas kidnapping, may kasama ng Dawla Islamiyah, although primarily Abu Sayyaf pa rin yun. So, ang threat situation sa Mindanao, napakalaki. Mayroong secessionist movement. Wag na natin i-discuss kung ano mga dahilan yan dahil mayroong agrarian portion yan. Mayroon namang konti, mayroong religious, pero primarily agrarian yan. Dahil nagdala tayo ng mga Kristiyano galing sa Visayas at sa Luzon. Pinapunta natin sila dyan, binigyan natin yung 14 hectares. Pero yung mga natibo, hindi natin binigyan. When we were trying to recolonize Mindanao, Sheikh Hari, alam mo yan. So marami pang bombing sa Mindanao. Sasawar, April 2003. 2005, February, yung Davao City terminal, 12-year-old boy namatay. 13 September 2013, yung Ecoland at saka Gaisano Mall, binomba yan. At saka yung pinakahuli, presidente na noon ang ating Pangulo, si Pangulong Duterte. Di ba yung night market sa Rojas, that was bombed. Night market, biro mo yun, parang Changi-Changi. Ang namatay doon ay 14 at 70 ang injured. Yan ang situation ng Mindanao, kaya ng Davao. Kaya dyan, kinailangan natin ang special units dyan. Task Force Davao. At yan din ang mga rason kung bakit noong Army Commander ako, 2005, sinabi ko, hindi na pwedeng brigade lang ang nagko-cover ng Davao region. Kailangan division. Kaya naitatag yung 10th Division. Pagpasok ko na Chief of Staff, hinati ko ang Southern Command. Sabi ko, iba ang problema dito sa Zamboanga, iba ang problema dyan sa Davao. Kaya hinati ko Eastern Mindanao Command at Western Mindanao Command. Ano ang center of gravity ng ng CPP-NPA sa Mindanao? Yung tinatawag nating commission sa Mindanao, committee sa Mindanao. Di Davao City. Alam mo ba sa Davao City, 3 ang guerrilla front dyan. Guerrilla front. 3 ang Pulang Bayani Command. All under the Southern Mindanao Regional Committee. Yung Southern Mindanao Regional Committee, yun ang sumakop ng buong Davao Region. Ganyan katindi ang CPP-NPA dyan. Tandaan mo, nandiyan si Jorge Madlos. Opo. Yun ang National Operations Commander ng NPA. He was based in Davao and its vicinity. Nakuha natin yun nung panahon na ni si General Anyo, ang mga umano na dyan. Tapos sunod-sunod na. Si Parago. Si General Anyo. Si Bok, si Villanueva. Pagkakaalam ko Philippine Science High School pa. Tapos ang pinakahuli, itong si Opo. Kaisano, yung SMRC. So, dumapa ang Southern Mindanao Regional Committee. Pero meron ka pang